Ay tumayo. At maaari niyo po bang itian ang iyong katabi? Maaari po tayo umikot at kamustahin po natin ang bawat isa. I-welcome po natin ang bawat isa sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Samahan niyo po kung basahin ang ating salita ng ating Panginoong Diyos sa unang Pedro, chapter 1, verses 3 to 5. Sige po, sama-sama natin basahin sa Tagalog. 1, 2, 3. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya sa isang panibagong buhay sa magitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Mula sa libingan nito at ito'y nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Verse 4, makakamit natin ang isang kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. At verse 5, sapagkat kayo'y sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang iyan na iyahayag sa katapusan ng panahon. Amen. At dahil sa sakripisyo ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, ang bawat isa po sa atin ay nagkaroon ng pagkakataon, magkaroon ng panibagong buhay, pagkakataong maging anak ng ating Diyos Ama at pagkakataong purihin siya at sambahin siya. Kaya mga kapatid, sama-sama po tayong manalangin at dumulog sa ating Diyos na buhay. Aming Ama, aming Panginoong Jesus, aming Banal na Espiritu, patuloy kaming nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon, at inaalay ang buhay na ito sa iyo. Inaalay namin ang service na ito, Panginoon, sa iyo, ang oras na ito, at itinataas ka namin, Panginoon, sa aming buhay. Lord, hiwalay po sa inyo, walang buhay ang buhay na to, o walang saysay, Panginoon. Kung kaya't maraming salamat dahil sa iyong sakripisyo, Panginoong Jesus, sa krus ng Kalbaryo, ay binigyan niyo ng saysay ang aming mga buhay. Binigyan niyo kami ng pagkakataon, Panginoon, na mamuhay na may karangalan sa iyong harapan. Maraming salamat sa pagkakataon, Panginoon, na maranasan ng paglilinis po ninyo sa aming mga buhay. Maraming salamat, Lord, sa grasya niyo, Panginoon, na hindi nagmamaliw. Sa habag, Panginoon, na lagi naming nararanasan bawat araw. Sa pag-ibig niyo, Panginoon, na hindi nawawala po, O Diyos, sa amin. Salamat dahil ika'y namatay, Panginoong Jesus, at muling nabuhay kahit noong kami makasalanan pa. Salamat sa panibagong buhay. Salamat na ikaw ang aming matibay na pag-asa. Maraming salamat, Lord, na ang victory ay nanggagaling sa iyo. Kung kaya't karapat dapat kang purihin, sambahin at parangalan. Mga kapatid, itaas natin ang ating Panginoong Jesus sa ating kalagitnaan. Bigyan natin siya ng isang masibagbong palakpak dahil siya ay karapat dapat ng lahat ng papuri at pagsamba. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you that you are here in our midst. At maraming salamat sa iyong katapatan. Itinataas ka namin, pinararangalan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tayo po'y magpuri sa ating Diyos.
Kagalakan sa puso'y umaapaw at di maisalarawan ng awit at ng saya. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Sa pagtigis ng iyong dugo, Jesus, mga mapagkakasala ay napatawad na. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Kagalakan sa puso'y umaapaw at di maisalarawan ng awit at ng saya. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Sa pagtigis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasala ay napatawad na. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Minsan ba kagalakan sa puso'y umaapaw at di maisalarawan ng awit at ng saya. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Sa pagtigis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasala ay napatawad na. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Patuloy nating ipagdiriwang ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Pinagdiriwang ka, O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, pinagdiriwang ka. O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka,
Hallelujah. Aming Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat na hindi lamang po kayo namatay, kundi muli kayong nabuhay para sa aming kaligtasan, Panginoon. Maraming salamat. At maraming salamat ang Espiritu po ninyo ay nasa buhay ng bawat isang nasa buhay po ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat. Thank you, Holy Spirit, that you are here in us. You are living in us. At patuloy na naghahari ka sa aming buhay. Panginoon, pinahihintulutan po namin ang iyong pagkilos sa aming buhay, ang iyong pananapahan sa amin, O Diyos. At patuloy po namin inialay ang aming puso, ang aming kaluluwa, ang aming isipan, ang aming lakas para sa iyong pangalan, O aming Ama. Thank you, Lord. Maraming salamat. And this is our response, O God, na ibigay ang pinakamainam na papurit pagsamba sa iyo dahil ikaw ay karapat-dapat. Purihin ka. Hinaalala ang biyaya't kabutihan mo, O Diyos, muli akong namamangha sa iyo. Sa pangangailangan ng puso'y kinalinga mo, hayaan mong yakapin ka ng pag-ibig, awitan ka. Hinaalala ang biyaya't kabutihan mo, O Diyos, muli akong namamangha sa iyo. Sa pangangailangan ng puso'y kinalinga mo, hayaan mong yakapin ka ng pag-ibig, awitan ka ng pagsambang wagas. Itataas buong puso, isipan at lakas ay tanggapin, O Diyos, at habang nabubuhay, ika'y aking hahandugan ng pagsamang wagas. Itataas buong puso, isipan at lakas, pagkat ako'y umihibig sa'yo. Kalwalhatian mo ang saysay ng buhay ko. Hinaalala ang biyaya't kabutihan mo, O Diyos, muli ako namamangha sa iyo. Sa pangangailangan ng puso'y kinalinga mo, hayaan mong yakapin ka ng pag-ibig, awitan ka ng pagsambang wagas. Itataas
We love you, Father. We love you, Lord Jesus. We love you, Holy Spirit. We bless you and thank you Yes, because this is the day that you have made, amen. and we will rejoice and be glad in it. Amen. Salamat po sa biyaya na mapasalugar na ang bawat isa sa amin sa lugar na ito kung saan kami po ay sama-samang nagpupuri at sumasamba sa inyo. Yes. Ang lugar kung saan sama-sama namin alalahanin ang ginawa niyo para sa amin. Ang sakripisyo na ginawa niyo para sa amin. Dahil kung hindi niyo sinakripisyo ang buhay niyo sa krus ng Kalbaryo, wala kaming pag-asa. Lahat kami patungo sa walang hanggang kapahamakan. Subalit dahil sa iyong pag-ibig, inialay niyo ang iyong buhay para sa amin. Amen. Kami na mga makasalanan. Kami na pumili sa kung ano ang gusto namin sa halip sa kung ano ang gusto niyo. Nabag po kayo sa amin. Inalay niyo ang iyong buhay para kami maibalik sa orihinal na disenyo ninyo. Ang sumamba sa iyo sa espiritu at katotohanan. Magmahal sa iyo ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. Na mamuhay sa kabutihan at katapatan. Na maglingkod sa iyo ng may pasasalamat Amen. at labis-labis na pagpupuri Amen. sa aming mga puso. Marami pong salamat. Salamat po na nandito kayo ngayon sa aming kalagitnaan. Naging mabuti po kayo sa amin sa mga nakalipas na araw. Iningatan niyo po kami. Pinagpala niyo po kami. Pinagtagumpay niyo po kami sa maraming mga pagsubok. Pinalakas niyo po kami sa aming mga kahinaan. Binigyan niyo ng liwanag ang madidilim na dako ng aming buhay. Inupuri ka namin, Panginoon. Kayo ang lahat sa amin. Kayo po ang lahat sa amin. At wala pong dahilan para hindi maibigay namin yung papuri, pagsamba. Pasasalamat na dapat niyong matanggap mula sa amin na mga tinubos ninyo, Lord. Alisin niyo po sa puso't isipan ng bawat isa ang mga bagay na maghihinder para makapangusap ka sa amin ng malinaw. Para makita namin ng malinaw ang iyong kagandahang loob sa bawat isa sa amin. Balutan niyo po kami ng dugo na natigis para sa amin doon sa krus ng Kalbaryo. At maraming salamat po sa mga anghel na iyong tinalaga sa dakong ito. Nakasama po namin nagpupuri sa inyo. At nandyan para mag-minister sa bawat isa. Thank you, dear Holy Spirit, for being with us forever. Kayo po ang tatak ng aming kaligtasan. Kung wala ka sa amin, imposible na kami ay maligtas. Kahit naman po ang Panginoong Hesus namatay na sa krus ng Kalbaryo para sa amin. Kung hindi niyo po kami tutulungan na sumunod, impyerno pa rin po ang aming kahampungan. Kaya thank you, dear Holy Spirit, for being with us. Kayo po ang tulong na nagmumula sa Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesus sa lahat ng sandali ng aming buhay. At sa dakong ito, walang ibang maitaas at maparangalan kundi ang pangalan ng Panginoong Hesus, so that the Father may be glorified and magnified in our midst all throughout this time ng aming pong pagsamba. Thank you, dear Father, Lord Jesus, dear Holy Spirit. Bless each one of us that we may bless your name all throughout this time at maging sa aming pag-uwi. Hallelujah.
Purihin ka in Jesus' name. Amen, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pinakamalakas na palakpat at isigaw natin ang hallelujah! 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 Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Amen. Good morning po sa inyong lahat. It's giving time? Okay. Sa mga bakit po ba tayo nagbibigay para sa Panginoon? Nagbibigay po tayo dahil ito po ay isang uri ng pagsamba. Ito po ay pasasalamat sa mga biyayang natanggap po natin sa araw-araw. Tayo po ay katiwala lamang ng Diyos sa mga pinagkakatiwala niya, sa mga kayamanang pinagkakatiwala niya. At hindi po tayo nagbibigay upang bawasan kung ano ang meron sa atin. Nagbibigay po tayo upang tayo po ay lalong pagpalain. Amen po ba? Amen. Ang ating mga tithes po ay nagagamit para sa gawain ng Panginoon sa mga pagtulong sa mga taong nangangailangan, sa kuryente na ating ginagamit. At ang ating pong church ay isang missionary church. Kaya po napakarami po ng ating naaabot ng ating pagbibigay. Sabi po sa Matthew 6:33, sabi po dito, but seek first, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan nyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Nung sinabi po ng Panginoon na unahin natin siya, ito po ay pagsunod sa kanyang nais. At ang pangako po niya ay ibibigay niya sa atin ang lahat ng ating pangangailangan. Maaaring minsan po tayo hindi makapagbigay dahil yung pagbabudget po natin ay kulang, kumbaga mas maraming pangangailangan tayo ang lagi nating maiisip. Naunawaan ako ng Panginoon. Or merong mga taong may kakayahan na magbigay, pero hindi pa po nila lubos na naunawaan ang prinsipyo ng pagbibigay. Meron naman pong mga tao na gustong-gustong magbigay, pero wala po silang pagkukuhanan kung paano po sila magbibigay. Pero ang Panginoon po ay tapat. Nung sinabi niya na pagharian natin siya at ibibigay niya ang lahat ng ating pangangailangan, siya po ay bibigyan niya po tayo ng wisdom kung paano natin hahatiin yung mga ating budget, na uunahin natin ang pagbibigay sa Kanya. Siya po ang magbibigay ng kagalakan sa ating puso na makapagbigay sa gawain ng Diyos. At siya rin po ang magbibigay ng hanap buhay o pagkukunan natin ng ating maaaring i-share sa gawain ng Panginoon. Ang pagbibigay po ay isang pagsunod at pagtitiwala sa lahat ng kanyang mga pinangako. Sino po ang nais sa pagpalain? Tayo po ay magbigay sa Panginoon.
manalangin. Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo, Lord Jesus, na makapagbigay sa iyong gawain, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po yung mga kamay na naghandog, Panginoon. Bigyan niyo po ng kagalakan yung mga puso, Panginoon, ng bawat isa sa amin na makabahagi sa iyong mga gawain, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, na ang mga halagang ito, Panginoon, ay magagamit, Panginoon, na lalong lumagana ang iyong kaharian, Panginoon. Lord, sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Pinagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. Batiin niyo po ang inyong katabi, sabihin mo, pinagpala ka ng Panginoon. Noon pa man. Bago ka pa tumanggap sa Kanya, blines ka na niya. Amen. Nung likhain ng Diyos ang tao, pagkatapos niyang nilikha, pinagpala niya. Amen. Kaya ikaw at ako ay pinagpala ng Diyos. Amen po. Purihin po ang Panginoon. Kanina po medyo late na akong dumating. Kasi galing po kami ng camp. At bago tayo po ang naka-assign sa pagluluto, ang church po natin. Kasi sa pangyayari noon na merong ibang nag-cater at na-hospital yung marami. At mula noon, tayo na pong pinaluto. Purihin ang Diyos at sige, palakpakan natin ang Panginoon. Hindi po siya madali, pero mas mahirap ang ginawa ni Jesus sa krus ng Calvary Amen. para sa atin. Nandiyan naman po lagi ang biyaya niya. Praise God! Na lahat po ay inayos ni Lord bago kami umalis. Bago pa lang umalis ako, busy na po ako sa pamimili. Kasi hindi ko na po ibinigay sa iba yung assignment na yan dahil ako naman ang may sasakyan. Ako ay nakakapagmotor, ilang beses ako pabalik-balik ng palengke dahil may mga mabibili sa groceries. Sa grocery, pero ang iba ay sa palengke. So bago pa lang ang camp, pamimili pa lang. Hallelujah. Dahil sabi nga ni Tatay Toto, kung yung isang generation ay 40 years, diba? Kami, more than 40 years na kami tumatakbo. Wala nung nakilala namin si Lord. At mula nung nakilala ko ang Panginoon, ang sinabi ko sa Kanya, Lord, paglilingkuran kita hanggang kamatayan. Kasi yan lang yung pwedeng ma-express ko yung pasasalamat at appreciation sa kanyang ginawa para sa akin. Pero ramdam na sa katawan. 60 pa lang po ako. Pero ramdam na po sa katawan kasi nung kabataan ko hindi naman ako parang kampante lang. Talagang baga sa takbuhan tumakbo ko ng matulin at walang hinto. So, yung physical ay may mensahe na. Di po ba? Lahat tayo, kahit sumusunod tayo sa Lord, dahil sa nagawang kasalanan ni Adan at Eva, ay para tayo mga bulaklak na malalanta.
Pero nung nalaman niya ng kanyang anak, si Cyril ay sasama. Kasi kung siya yung magiging main na tagapagluto, hindi talaga madali. At sabi ni Cyril, wala naman po akong balak na sumama sa camp. Pero nung nakita ko yung aking pangalan, kasi pagod din po siya sa trabaho, iniisip niya itong Holy Week, magpapahinga siya, wala na siyang magawa kundi sumama. Purihin ng Diyos. At purihin ang Panginoon sa buhay ni Brother Dante. Sabi niya, sasama ako, magsasaing ako. Praise God, alam niyo po ang saingan doon, walang patid. Kasi 270 plus ang pinapakain. So pag nagpakain ka ngayon, simula ka na rin magsaing. So silang mag-asawa purihin ng Diyos na kasama. Nagpupuri at nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil itong mag-asawa na ito, wala din mga balak, si Sister Nelsie, wala rin yan sa plano. Si brother, paring kasama siya. Siyempre kulang po tayo na magdadrive. Siya po ang isa sa mga driver. At isinama siya. Paano ka ba napasama? Maliban sa plano ng Diyos. Sabi ko nung nandoon siya, walang patid din na kahihiwa, kahuhugas. Sabi ko, nagsisisi ka ba na sumama ka? Sabi niya, hindi naman po, masaya nga po ako. Purihin ang Panginoon sa kanilang mag-asawa. At nagpupuri tayo sa Panginoon, si Vera, nakasama natin, ang laking bagay din niya. Talaga sa gawain. At sino pa yung mga nakasama natin? Si Cyril talaga siya yung kung hindi yan yung lakas niya. Mabuti kalakasan niya talaga. Walang din sa kahalo, kaluluto. At puri ng Diyos, lahat naman nagpuri sa Panginoon sa mga kinain doon. Meron pa ba? Si Brother Oliver, siyempre, lagi nandyan din. Kasama sa pagmamaneo, pagmamalengke, silang dalawa ni Brother Paning. Pagbubuhat. At nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil si Kel at saka si Joy, si Jemima, kasama din sa kusina. Nakasama sila, bagamat mga delegates sila. Nung unang namin, nagkakagulo kami. Akala ko lahat na, nabigyan na ng grupo, bakit may kulang pa? Kasi po tagalagay kami sa mga ako. Si Jemima naman tagalabas nung una. At nung nakita ni Joy at saka ni Kel na nagkakagulo, sabi ni Joy, ako na po magte-take over dito. So inayos niya yung sa labas. Silang dalawang mag-asawa sa distribution. Lahat ng nabibigyan, pinapipirma. So mas naging maayos. So purihin ang Panginoon sa kanilang buhay na nakatuwang doon din sa kusina. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. At ayun si Jemima, nakasama din namin para doon sa kusina. Praise God, lahat po ay hindi aksidente. Yung mga nakasama sa kusina, si Lord po talaga ang Actually, ang kapatid ko, kasama ko talaga. Dapat hindi ko naiintindihan, sabi ko, yung kasi kung mga taga-kusina pang mamamalengke, mahirap na po. So yung kapatid ko, sana siya yung gagawa ng ganon. Ang nangyari, na-aksidente yung anak niya. So bago umalis, nakaready na siya. Pero dahil na-aksidente si Marvin, sabi niya, hindi ako sasama. Dahil hindi siya makabangon kung hindi ko siya alalayan. Nabangga po siya. Pero nagsisi din siya. Dahil tayo may Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagpapagaling, nung dinala sa doktor, okay naman ang lahat. So praise God. At purihin ang Panginoon dahil nung hindi siya sumama, si Sister Nelsie ay sumama. So madugo po yung laban, pero sabi ni Lord, I will fight for you. Ang tanong ko sa mga kasama ko, okay pa ba kayo next year? Okay daw. Purihin ang Panginoon. Walang susuko, walang iwanan. Amen?
sa Panginoon. Kahit ako, physically talagang hindi siya madali. Preacher pa po ako doon. Kaya nung unang, sabi ko, Lord, dalawa lang yung aking pwedeng pagpilian. Sabihin kong hindi ko kayang tumayo o ituloy ko yung aking pangangaral. Kasi bago pa lang doon, grabe na po ang attack sa akin ng kaaway. Alam ko may kinalalaman ito sa mission. Grabe po ang tira sa akin ng kaaway. Pagdating ko doon, di ko alam makakatayo pa ba ako sa harap. Sabi ko, Lord, maliban na maghimala kayo, wala akong kakayanan na tumayo. Isipin niyo po, sobrang busy na, marami pang atake ng kaaway. So, purihin ang Diyos, siyang Diyos ng himala. Nung unang, sige palakpakan po natin ang puwira. Nung unang gabi, talagang parang lahat ng bigat na meron ako, tinanggal po ng Diyos. Tinanggal po ni Lord. Kaya nung ako na po mag-speak, binigyan niya ako ng grace na mangaral ng salita ng Diyos. And I believe na hindi po ako nangaral sa sarili kong lakas, kundi sa kapangyarihan at biyaya ng banal na Espiritu. Naging matagumpay po yung aking pag-share ng salita ng Panginoon. So masasabi ko, lahat kami, ano man ang nangyari doon dahil sa biyaya ng Diyos. Mga magagandang nangyari dahil sa biyaya ng Panginoon. Palakpakan po natin si Lord! Kailangan po namin tuloy-tuloy na prayer kasi po, nung in-announce ko po, wala na kaming dadalang sasakyan dahil sa mahal ng gasolina. Pero meron po sa akin nagsabi na, Ate Nympha, magre-raise ako ng 30,000 para sa gasolina. Pero siguro, hindi pa rin po kalooban ng Diyos na magdala kami ng sasakyan. Kasi po yung isang sasakyan natin, nandun po naiwan sa Siriaya. Hindi po napansin ni Brother Oliver. Marahil may na yan eh. Hindi niya nakita na nag-overheat na yung sasakyan. Sumabog po yung kanyang radiator. At sa pagsabog ng radiator, tinakbo pa rin na hindi niya namalayan. Muusok na, pati gulong. Nasira na po ang makina. Kaya babalikan nila sa Huwebes yung sasakyan para ayusin. At nangangahulugan po yan. Napupunta po kami ng Samar na wala kaming dalang sasakyan. At marahil niloob din yan ni Lord. Si Lord naman po ang lahat ng nag-o-orchestrate ng lahat ng mga pangyayari. At kami po ay magkukumute. Hindi ko po kaya magdala ng marami dahil sa budget. 4 po kami na magbabiyahe. At mula Samar ay pupunta pa po ng Quezon. Doon po sa Samar, 6 po na bayan ang aming pupuntahan. Bakit ko po ito kinikwento mga kapatid? Huwag niyo po kaming iwanan sa prayer. Dahil bago pa lang po umalis, grabe ng atake, lalong-lalo na ako. Ganon din yung kapatid ko. Kita po ninyo, nabangga yung anak niya. Yan po yung price ng pero lagi po tayong victorious dahil sa Panginoon. Siya po ang makikipaglaban para sa atin. Kailangan po namin ang araw-araw na panalangin po ninyo. Hindi lamang doon, pati yung ministry dito, mga mahal namin sa buhay. Why? Kung hindi po matutukan yung prayer dito, yung attack nandito. Kung ang tutok lang ng prayer ay nasa amin, at walang tutok ng prayer dito, alam ng kaaway saan siya titira. Naintindihan po natin. So ako po ay umapila sa inyo. Huwag niyo po kaming iwanan sa panalangin.
Hindi man po namin kayo kasama sa mission, pero sa prayer, samahan niyo po kami. Samahan niyo po kami. Yan po ang aking pakiusap. Dahil yung assignment po ng Panginoon na ibinababa sa akin, hindi po assignment ko solo, kundi assignment po ito ng buong iglesia. Naintindihan po natin? So ang laban na ito ay laban ng buong iglesia. Hindi po laban ito ng iilang tao. So please pray for us. Yan po yung ibinigay sa atin na sandata ng Panginoon. Hindi po natin dapat ibaba. Laging hawak po natin yung sandata na yan. Sa Book of Nehemiah, yung mga nagtatrabaho para i-build yung wall of Jerusalem, sa isang kamay hawak po nila yung gamit para i-build yung wall of Jerusalem. Sa isang kamay, hawak nila ang kanilang sandata sa pakikipaglaban. So hindi po tayo dapat na huminto sa pakikipaglaban at itigil yung pinagagawa ng Diyos. Kasabay po yan. Amen. So, salamat po sa iyo pong pakikiisa. Purihin po ang Panginoon. So, bago po, may ano pa ba? Okay. Nasa announcement na lang po tayo. Meron pa po pala tayong communion. Okay. Ako po ay bumaba. Nakiusap ako, Brother Dante. Kayo na pray. Manalangin kayo. Baka malate ako sa pagbaba kasi meron po akong inihanda na bago ko pumunta ng camp, nadadalhin sa inyo na mensahe. Pero lagi ang prayer ko, Lord, kung yung nasa isip ko, hindi yan ang nais ninyong dalhin ko, malaya po kayong magbago. Kaya kaninang umaga, biglang nagbago, so kailangan kong ihanda yung ibinaba sa akin ng Panginoon na mensahe. Kaya sabi ko, manalangin na lang kayo. At ang ilan sa inyo, napansin nyo na pumasok ako ng late. Please forgive me. Amen. So tayo po ay tutungo sa ating communion. Parang gusto ko ang gawin after pero kasi mag-a-altar call tayo. Kaya ngayon po, ihanda po natin ang ating sarili, mga kapatid, sa ating Holy Communion. Gawin po natin ang pag-alaala sa ginawa ng Panginoon na meron pong paggalang sa puso natin. Kasi po, ang pag-partake po natin ng Holy Communion, dalawa po yung pwedeng maging effect nito sa atin. Mapagpala tayo o mapasailalim tayo ng sumpa. Hindi magdulot ng maganda sa atin. So, gawin po natin na may paggalang. Kung meron pong kasalanan sa puso natin, may mga taong nakasakit sa atin, tapos parang ayaw pa natin patawarin, huwag ka na lang mag-partake ng Holy Communion. Pero kung ikaw, ready ka naman na magpatawad at sinasabi mo sa Panginoon, Lord, pinapatawad ko po itong taong ito, nakagawa ng mali sa akin. Tulungan niyo po ako na lakaran, lumakad sa pagpapatawad. Kasi minsan ang kaaway, ibabalik-balik sa isip mo yung nagawa ng kapwa mo. Para hindi mo talagang mapatawad yung tao. Yan ang nais ng kaaway. So, kung may mga bagay, may mga ginagawa tayo sa buhay natin na parang hindi natin ina-avail yung kapangyarihan na ginawa ni Lord. Nagpapatuloy pa rin tayo sa kasalanan at ayaw mong magpasyang talikuran yan, huwag ka na lang mag-partake ng Holy Communion. Pero kung ngayong umagang ito, ang sasabihin mo, Lord, kukunin ko po yung kapangyarihan
na bumuhay sa iyo mula sa mga patay para matalikuran ko yung mga mali sa buhay ko, ang aking pagpartake ng Holy Communion ay tanda na tinatanggap ko ang lahat ng benepisyo ng cross. Amen. Inaalala ko ang ginawa po ninyo at nagpapasalamat po ako. Susunod po ako sa inyo, Panginoon. So, kung yan po ang nasa puso nyo, at nagsisisi po tayo sa ating mga kasalanan, nakanda po kayo na mag-partake ng Holy Communion. Pwede po tayong lahat ay tumayo. At ipasaliksik po natin sa Panginoon ang ating puso. Kung meron po tayong mga bagay na hindi pa isinusuko sa Kanya, mga bagay na nagdudulot ng kalungkutan sa puso niya, nalulungkot siya kasi ang dahilan ba't siya namatay sa krus ng Kalbaryo? Para magkaroon tayo ng kalayaan mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung ikaw patuloy mong sinisisi ang iyong sarili dahil sa mga pagkakamaling nagawa mo, kahit na nagsisi ka na at humingi ng tawad, nalulungkot din si Lord. Dahil ang kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo ay nagdulot ito ng kapatawaran sa ating lahat. Kung ating ina-acknowledge, kinikilala ang ating mga pagkakasala, tumingi tayo ng tawad, ang kanyang kapatawaran ay nakalaan. Sabi ng Bible, kung gaano kalayo ang kanluran sa silangan, ganyang kadakila ang kanyang kapatawaran. So kung pinagsisihan mo na ang iyong mga pagkakasala, ang Diyos ay nagpatawad na sa iyo. At kung nababalikan mo pa yung mga kasalanan mo, magsumamo ka sa Panginoon, Lord. Salamat na ang sino man nakipag-isa sa iyo ay bago nang nilalang, wala nang lumang pagkatao. Yes, Lord. Siya ay bago na, inaangkin ko na ako'y binago niyo na. At lalakad ako sa buhay na malaya sa gapos ng kasalanan. Panginoon, marami pong salamat ng bawat isang naririto ay iyon ang tinubos. Pinatawad, pinagpala, pinalaya, at pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. Amen. Pinagaling, pinanumbalik, inalis sa kadiliman at dinala sa iyong kaliwanagan. Kung kaya't ngayong umagang ito, alalahanin po namin ang sakripisyong ginawa niyo para sa amin. Sa pamamagitan ng pagpartake ng Holy Communion, linisin niyo po ang bawat isa. Gawin niyo pong karapat dapat sa pagpartake ng Holy Communion. I-bless niyo po ang mga elementong ito na aming pong gagamitin para lalahanin ang iyong ginawa hanggang sa muli ninyong pagbabalik. Marami pong salamat in Jesus' name. Amen. Amen. Sige, palapakan po natin ang Panginoon. Malaya na po tayo makakuha ng tinapay at Ang krus ng Kalbaryo ang siyang alaala ng pag-ibig mo. Lahat ay iyong pasan, pagdaramdam kabiguan. Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikamatayan, sa mahing walang hanggan. Ang krus ng Kalbaryo,
Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin kong mapalapit sa'yo. Ang nais ko, ang presensya mo. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin ang tinapay habang inaalala natin ang ginawa ni Lord para sa atin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng isang kopa at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagpaparito. Sabay-sabay po nating inumin. Sige po, magpasalamat ka sa Panginoon. Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Ibuka po natin ang ating bibig. Dahil napakabuti niya sa atin. Hallelujah. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Ang nais ko, ang presence. Dakila pag-ibig mo, Jesus. Dakila pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Ang nais ko, ang presensya mo. Hallelujah. Yes, Lord. Maraming salamat po. Dati kami ay nawalay sa iyo dahil sa mga kasalanan. Ang kasalanan ang naging dahilan bakit kami nalayo sa inyo. Pero kayo po ay gumawa ng paraan para muli kaming mapalapit sa iyo. At wala kayong ibang ginawa kundi ang ibigay ang iyong bugtong na anak. Ialay ang kanyang buhay bilang kabayaran sa aming mga pagkakasala. Amen. Sinasabi po ninyo, Panginoong Yesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino man makaparuroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Amen. Kayo, Panginoong Yesus, ang naging solusyon para muli kaming mapalapit sa Ama. And thank you, Lord, that in this place, Lord, your presence is here. Lord, hindi dahil kami ay naging mabuti at matuwid, kundi dahil ang Panginoong Hesus, ang kanyang katuwiran, ang siyang taglay ng bawat isa sa amin ngayon, Amen. na pwede nang magsama ang banal na Diyos at kami na dating na alipin ng kasalanan, ngayon naging alipin na ng katuwiran. Kaya, Lord Jesus, you are Emmanuel, God with us. Thank you, Lord. We bless you, we adore you in Jesus' name.
Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Buksan po natin ang ating Biblia sa 1 Corinthians 15, verse 20. Verse 12 hanggang 20. Verse 12 hanggang 20. Ano pong araw ngayon? Linggo. Resurrection Sunday po ngayon. Inaalala po natin yung Resurrection Sunday o araw ng pagkabuhay na mag-uli. Tandaan po natin mga kapatid, nung hindi ka pa ang Panginoon. Pero minsan lang po siya namatay. At nung siya'y nabuhay mula sa mga patay, ay hindi na siya namatay. Amen? So basahin po natin itong 1 Corinthians chapter 15, verse pinatutunahan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit hindi naman pala. Kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay, kung hindi muling binuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nalilinis sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa ng lahat ng namatay na sumasampalataya kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ngayon, si Kristo'y muling binuhay. Tayo'y katibayan na muling, ito'y katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Okay, thank you. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Salita na buhay, totoo, makapangyarihan sa lahat. Nagliligtas, nagbabago ng buhay, nagpapagaling, nagpapalaya, sapagkat ito ay totoo. Ang katotohanan ay nagdadala ng kalayaan. Supurihin po ang Panginoon. Ito po ang pinakamagandang balita. Siguro ko sa panahon ng mga disciples, nung namatay si Jesus, at siya'y inilibing, nalungkot sila, pero purihin ng Diyos. Si Mary ay pumunta doon sa libingan. Yung inalihan ng 7 masamang espiritu para magdala ng ang patay noon ay nilalagyan ng mga basta may mga nilalagay sila. Pumunta siya, nakita niyang bukas ang libingan. At
si Jesus ay wala na sa libingan. Kasi siya nabuhay na mag-uli. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Palakpakan natin si Lord. Glory to God. Ano ang dulot nito sa atin? Na si Jesus ay namatay at siya ay muling nabuhay. Tingnan po natin, isa-isahin po natin mula verse 12. Ako po ay walang outline pero isa-isa po nating tingnan na lang ang mga verses. Okay? O sabay-sabay po natin basahin itong verse 12 ulit. Ngayon, kung ipinapangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Diba, mayroon pong sekta na ang kanilang paniniwala, kapag namatay ang isang tao, doon na nagwakas ang lahat. Wala na muling pagkabuhay. Pero dito sinasabi ng Panginoong ni Apostol Pablo na sabi dito, kung ipinangaral namin na si Kristo ay muling nabuhay. Kasi alam niyo po, ang mga apostol, kahit saan sila magpunta, wala silang ibang pinangaral kundi ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Kahit saan sila pumunta, yan lang. His death and resurrection, kasi yan lang yung pag-asa natin. Magdadala ng pag-asa sa atin. So, at sa mga iba't ibang lugar na kanilang pagpunta, ang kanilang pinangangaral ay ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya sabi niya ngayon dito, kung ang ipinangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Para bang hindi totoo? Kasi ang sinasabi ni Apostol Pablo, kung nabuhay si Lord mula sa mga patay, ang mga nananampalataya sa Kanya ay bubuhayin. Amen? Bakit sinasabi ang ilan sa inyo na hindi bubuhay muli ang mga patay? Verse 13. Kung totoo yan, lilitaw na hindi muli binuhay si Kristo. So sa panahon noon ng mga disciples, pinalabas ng mga Roman soldiers, ipinabalita nila na hindi totoo na nabuhay si Jesus mula sa mga patay. Pinasinungalingan ang kanyang pagkabuhay na maguli. Pero hindi may kakaila yung katotohanan. Bakit si Jesus, nagpakita siya sa maraming mga tao. After na nag-resurrect siya, mula sa mga patay, 40 days pa siya na nandito sa lupa. Kaya naisip ko yung, parang yung mga meron tayong pinaniniwalaan. Di ba? Sa dati nating pinaniniwalaan. Siguro kung dito nila ibinatay. Na kung si Jesus ay bago siya umakyat sa langit, ay 40 days nandito siya sa lupa. Meron ding ganong pinaniniwalaan na pag namatay, yung isang tao, 40 days nandito pa nagpapagala-gala. Pero iba po yung sinasabi ng Biblia. Tungkol sa atin na kapag tayo namatay. Diretso na po. Wala na po pwede magpagala-gala. Tapos na yung buhay mo dyan sa lupa. So, sabi dito ni Apostol Pablo, kung hindi totoo yan, lilitaw na kung hindi totoo yan, lilitaw na hindi muli binuhay si Kristo. Verse 14. At kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Bakit po kayo nandito? Bakit po tayo nandito? Kasi may nangaral at naniwala tayo na si Jesus ay muling nabuhay. Kung hindi totoo na nabuhay si Jesus, sabi dito, walang kabuluhan yung pangangaral at walang kabuluhan yung pananampalataya mo at pananampalataya ko.
Kaya purihin ang Diyos na dahil sa ang Panginoong Yesus muling nabuhay mula sa mga patay, ang pananampalataya mo ay may saysay. Kaya sa Apostol Pablo, hanggang kamatayan, pinanghawakan niya, pinaglaban niya ang kanyang pananampalataya. Sa dulo ng kanyang buhay, sabi niya, I have fought the good fight of faith. I have finished the race. Di ba? Hindi ang nilabanan niya si Satanas o yung kanyang sarili o sino pa man. Ang kanyang ipinaglaban ang kanyang pananampalataya. Kaya siya nagtagumpay. Nanalig siya na si Jesus ay muling nabuhay mula sa mga patay. Kaya kung may mga laban po tayo, hawakan lang natin. May pag-asa itong sitwasyon na ito. Kasi may Kristo na nabuhay mula sa mga patay. Kahit gaano ka-hopeless yung isang situation, laging may pag-asa. Kasi may Kristo na namatay at muling nabuhay. May nakita ka bang tao na sa tingin mo, wala na talaga itong pag-asa, lagi na lang ganito. Huwag mong palabasin yan sa bibig mo. Ang sabihin mo, may pag-asa ka. Amen? Kasi si Jesus, hindi lang siya namatay, siya ay muling nabuhay. Kung ikaw ay nahihirapan sa anumang bagay, lagi mong sabihin, purihin ang Panginoon. Si Jesus ay namatay at nabuhay para sa akin. So, palakasin po natin ang ating pananampalataya, mga kapatid. Paano? Lagi kang magbasa ng Bible. Lagi kang makinig ng salita ng Diyos. Because faith comes from hearing and hearing the Word of God. Nung ako po ay inaatake ng kaaway, nandun po ako sa Taiwan. Grabe po yung mga kaaway ang dami. Struggle po ako bago ako matulog. Sabi ko, Lord, kung hindi po niyo ako tutulungan, talagang hirap na yun. Alam niyo po, pag-gising ko, meron pong word na bumaba sa akin. Narinig ko, napaka-gentle. Ang salita ng Panginoon binigay sa akin. Yan po yung nagbigay sa akin pag-asa sa sitwasyon na kinakaharap ko. Nagkaroon ng lakas yung aking pananampalataya. Kaya hindi natin kailangan sumuko sa mga sitwasyon na parang dulo na. Dahil sa buhay ko na ito, sa more than 40 years na pagsunod ko sa Panginoon, sa maraming pagkakataon, nandun ako ko sa dulo ng aking kakayanan. Pero po rin ang Diyos. Siya po yung nagsusustain sa akin. Yung word niya na narinig ko o nabasa ko, na hindi ko naaalala, ang banal na Espiritu nagpapaalala sa akin at muling nagpapanumbalik ng lakas sa aking pananampalataya sa Diyos. Bakit for more than 40 years nandito pa rin ako sa paglilingkod sa Diyos? Hindi dahil sa sarili kong lakas o galing, kundi lahat ng yan ay biyaya ng Panginoon. Sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu na i-remind ako sa mga nabasa ko, narinig ko ng mga salita niya. Lalong-lalo na ang ginawa ni Jesus. Ako po, hindi ko lang inaalala ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay kapag linggo na mayroong ganito. Kundi minuto kapag meron akong sa lahat ng sandali, Lord, thank you na namatay ka at nabuhay. Pag nagkakamali ako, ang lagi kong sinasabi, Lord, kung ang kaligtasan, sarili kong pagsisikap at hindi dahil sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, wala akong pag-asa. Kasi kahit gaano ang pagsisikap ko na lumakad ng hindi nagkakamali pa rin ako. Sa pananalita, sa pag-iisip at sa gawa. At nagpapasalamat ako sa Diyos na maging yung mga kamalian ko ay ginagamit ng Panginoon para matuto ko
kilalanin ang tanging pag-asa ko ay ang ginawa niya doon sa krus. Dahil kung kaya natin talaga, kaya ng tao na lumakad na walang kasalanan, na hindi na kailangan ang kamatayan ni Jesus, hindi na sana siya namatay sa krus. Si Jesus lang ang lumakad dito sa mundong ito na walang kasalanan. At kahit tinanggap na natin si Jesus, nagpe-pray tayo araw-araw. Nagpa-fasting tayo, naglilingkod tayo sa Panginoon. May mga pagkakataon na nagkakasala tayo. At sino ang pag-asa? Si Jesus. Sa maraming taon na pagsunod ko sa Panginoon, bakit kung naiintindi ng kaligtasan ay grace na mga kapatid? Pag sinabing grace, hindi ka dapat na tumanggap ng kaligtasan kasi makasalanan ka. Pero niligtas ka pa rin ng Diyos. Niligtas pa rin ako ng Panginoon because of His grace. So kapit lang mga kapatid. Amen. Yung pananampalataya natin, huwag nating bitawan yan. Lagi nating ituon ang ating paningin kay Jesus. Yan ang bilin sa atin na Apostol Pablo sa Hebrews chapter 12 verse 2. Looking unto Jesus, the author and perfecter of our faith. Ituon ninyo ang inyong paningin kay Kristo sapagkat siya ang nagpasimula at nagpapasakdal sa inyong pananampalataya. Huwag nating ituon sa sarili natin, wala tayong kakayanan sa sarili natin para matapos natin ang takbuhin na inilaan ng Diyos para sa atin. Kapag nakapako lang ang ating tingin kay Jesus, nakatitiyak tayo matatapos natin ang takbuhin na may tagumpay. Amen. Yung kanyang ginapag sinabing, ipako mo ang iyong paningin kay Kristo. Ituon mo ang iyong tingin na may Kristong namatay para sa iyo. Na tiniis lahat ng hirap kasi ang laman ng isip niya, ang kaligtasan mo at kaligtasan ko. Hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo ang nagdala ng kaligtasan. Patuloy na magliligtas. Tuloy po natin yung ganun na Diyos na natatapos. Sige, basahin po muna natin bago mag-uwi. Sabay-sabay po natin basahin. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Biro niyo, kagalakan ng kanyang nararamdaman sa hirap na kanyang dinanas. Bakit kagalakan? Kasi ikaw at ako ay may pag-asa na. Ikaw at ako ay maliligtas na. Ikaw at ako ay mapapanumbalik na sa Ama. Yan ang kagalakan na nararamdaman niya. Yung siya'y kinako sa krus. Nangangahulugan, hindi mabilang na kasalanan mo at kasalanan ko. Ang buhay na ito ay pag-asa. Dahil ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang. Wala na ang lumang pagkatao, siya ay bago na. Kung ikaw ay nagtatry na lumakad sa daan ng katuwiran, tapos nadadapa ka, bumangon ka, tumingin ka kay Jesus. Kasi para kang bata na nakaaral, ahakbang madadapa. Na magiging tuwid na ang lakad mo. Amen! Yan ang pag-asa natin!
mababago din itong buhay ko na ito. Panginoon, Diyos ka, nagawa mo ang alay ng iyong sarili. Tanggapin yung nakakahiyang kamatayan. Kasi hubot-hubad ipapako, nakakorona ng tingit. Mula alas 9 hanggang alas 3 ng pamamagitan. Sa tingin ko ito sila. At ang mga unawa sa ganitong katotohanan ay hirap sa pagsunod mo sa kanyang pagkakas. Amen. Minsan pinagsasabihan ako ng mga anak ko. Hindi mo na lang yan ngayon. Napisunod sa iba. Kasi sa totoo lang ko, namamalit ko. Yung pagbalansi lang ng motor kapag puno sa harap, sa likod. Hindi ko ito. Pero siguro yung spirit na yan, parang yung hirap na pwedeng maranasan ng iba, ikaw na lang ang gusto mo. Yung espiritu na yun, napaglay ni Jesus. Na yung hirap na dapat ikaw at ako ang siyang maghirap sa krus na pagkakasya. Kaya kapag naintindihan mo yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, sa paglilingkod mo walang mahirap.
ay ng mga patay. Hindi muling binuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. Si turan ang inyong pananampalataya. Alam niyo po ba na dahil sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus, doon sa mga nagsisi at nagbalik loob sa Diyos, merong paglilinis mula sa mga kasalanan. Dahil ang kasalanan ay nagdadala ng karumihan. Naisip niyo po ba yon? Ang kasalanan ang dala nito ay karumihan. Alam niyo po, nung ako po ay, nung kabataan ko na nasa bahay ako, habang nagpapasalamat ako sa ginawa ng Panginoong Hesus sa buhay ko, bumaba sa akin ang Holy Spirit. Doon nakita ko kung gaano karami ang aking mga pagkakasala. At wala na akong ginawa kundi humingi ng tawad sa Panginoon. At magpasalamat dahil tinanggap niya ako sa kabila ng aking karumihan at kasalanan. Lagi akong umiiyak noon, Lord, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Linisin niyo po ako. At alam niyo, nung naranasan ko na ang labis na pagpapatawad sa akin ng Panginoon, yung paglilinis niya, yung aking puso ay napalitan po ng pag-ibig. Hindi pala mailalagay yung pag-ibig ng Diyos. Kasi meron po tayong pag-ibig pero conditional siya. Pero, yung unconditional love na galing sa Diyos, hindi mailalagay sa puso ng sino man kung ang puso natin ay hindi una malilinis. At ang may kapangyarihan na maglinis nito ay ang Diyos. Sa kapag naipakita na sa atin ang ating mga kasalanan. Kaya ako, pag may kausap ako na, bakit ganito ang nararanasan ko? Wala naman akong kasalanan. Sabi ko, hindi pa niya na-enkwentro si Lord. Kasi kapag ang tao nagkaroon ng enkwentro sa Panginoon, makikita niya banal ang Diyos at siya'y makasalanan. At magsisisi siya sa kanyang mga pagkakasala. So kung hindi pa natin nakikita na tayo makasalanan at ang nakikita lang natin ang kasalanan ng iba, siya na lang iyayain mo. Kasi siyang nangangailangan ng kaligtasan. Yan po isang nakakalungkot na statement. Lahat tayo kailangan natin ng Diyos. At kapag nagkaroon ka ng personal na encounter sa Lord, makikita mo gaano ka karumi at kamakasalanan. Kahit maliit lang, nakikita mo. Di ba? Nag-isip ka lang ng hindi maganda. Sobra na yung kaba ng puso mo. So, yan ang nangyari sa akin noon. Panay ang hingi ko ng tawad. At yun nga, hindi ko alam kung buwan yun na lagi akong umiiyak at humingi ng tawad sa Panginoon. Nung nalinis na ni Lord ang puso ko, doon na pumasok ang kanyang unconditional love. Nung pumasok ang kanyang unconditional love sa akin, lahat ng tao pinagpe-pray ko sa amin na maligtas. Lahat ng makita ko, nag-share ako ng gospel, may pag-asa kay Jesus. Yung mga taong marurumi, parang dati nung hindi mo pa nakilala si Lord, iiwas ka, hindi na. Pati marurumi sa kalsada, natutunan kong paliguan. Saan galing yan? Sa Panginoon. Kapag may taong nagkakasala, habag ang nararamdaman, hindi galit. Yan yung unconditional love ni Lord. Kung hindi pa nararanasan ng sino man ang paglilinis ng Panginoon sa kanyang puso o isip, ito,
ang kanyang muling pagkabuhay ay nagdadala ng paglilinis. Kung laging ang isip natin marumi sa ating kapwa, ang damdamin natin laging marumi, may pag-asa tayo. Dahil si Jesus ay muling nabuhay mula sa mga patay. At ang ating paniniwala sa kanyang ginawa, sa kanyang muling pagkabuhay, magdadala sa atin ng kalinisan. Amen po ba? Hallelujah. I declare na ang bawat isa sa atin na naririto, maranasan natin yung kapangyarihan na ito, na dulot ng kanyang muling pagkabuhay. Verse 18, tinatawagan ko yung worship team. Verse 18. Basahin po natin ang sabay-sabay. Di lamang iyan, lilitaw pa ng lahat ng namatay na sumasampalataya kay Kristo ay mapapahamak. Kung hindi si Jesus na buhay mula sa mga patay, ang namatay na naniniwala sa Kanya ay mapapahamak. Verse 19. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Verse 20. Ngunit ngayon si Kristo'y muling binuhay. Ito'y katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kaya mabuhay tayo para sa Kanya. Hindi para sa kanino man. Mabuhay tayo para sa Panginoon dahil ang pagdating ng araw na lilisanin natin ang buhay na ito. Ilibing man itong katawan na ito, may resurrection day. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Patuloy po nating ituon ang ating puso sa Kanya. Hallelujah. Grabe. Lord, ipaunawan niyo po sa bawat isa ang mga katotohanan ng iyong salita. Kami ang pinagpahalang mga tao. Dahil may Kristo na namatay para sa ang krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig mo, lahat ayong pasan, pagdaramdam kabiguan. Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikamatayan, sambahin walang hanggan. Ang krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig mo. usapin po natin si Lord. Lahat ayong Meron po bang mga bagay sa buhay natin daramdam kami. na natatalo tayo? Ikaw ay Si Jesus ay nag-resurrect, nabuhay na magmuli mula sa mga patay. sa'yo. Nangangahulugan ng tagumpay na yan ay tagumpay mo rin. Di na ikamatayan. Ang kapangyarihan na bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. Ang siyang parehong kapangyarihan available sa iyo at sa akin para tayo ay mabuhay ng buhay
ginaganap at kasiyasihan. Mabuhay na punong-puno ng pag-asa. Dalangin ko, mapalapit sa'yo. Ang nais ko, ang presensya kilaan. Sige po, sambahin po natin si Lord sa Espiritu at katotohanan. Itaas po natin ang ating kamay bilang tanda ng ating labis na pagsuko sa Kanya. Dahil sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah! Hallelujah! Huwag kang mahiya sa katabi mo. Huwag kang mahiya, hindi siya nahiya. Nung Kanyang hinayaan na siya'y ibayubay sa krus ng Kalbaryo. Hindi niya ikinahiya na mabayubay sa loob ng 6 na oras. Nakaupot tubad. Labis na nahihirapan dahil sa iyo at sa akin. Hallelujah. Isuko mo ang lahat ngayon sa Kanya. Hallelujah. Ibig mo, Jesus, Oh, hallelujah. dakilang. Hallelujah. Ibig mo, Jesus, dalangin ko, mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Hallelujah. Sa oras na ito, mayroon po ba dito nahihirapan? Maaaring emotional, physical, relational. Hallelujah. O anumang kahirapan sa buhay mo ngayon. Nahihirapan ka kasi tinawag ka ni Lord pero ayaw mong tumugon. May lakas ang Hallelujah. Lumapit ka dito sa harap ng may kapatid. lakas ang Dahil ang araw na ito ay araw ng himala para sa iyo. ngalan mo. Kung mananalig ka sa Kanya ng puso, ito ang araw ng himala para sa iyo. May lakas ang ngalan. Hallelujah. May lakas Oh, we ang bless your name, Lord. We bless your name, We worship you, May Lord. lakas ang ngalan. Hallelujah. May lakas Hallelujah. ang ngalan mo. Glory. May lakas ang Glory. mo. Hallelujah. Kristo. May lakas ang ngalan mo. Hallelujah. May lakas ang ngalan Thank you, Lord. May lakas ang ngalan mo. Oh, Kristo. Hallelujah. May lakas. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Lord. Sa mga kapatid na nandito sa harap, Lord. Salamat po sa pangungusap niyo sa kanila. Hindi ko po alam kung ano po ang sinabi niyo sa kanila, bakit sila nandito sa harapan. Ang kanilang pagpunta dito ay tugon sa kung ano po ang sinabi niyo. I pray, Lord, nakatagpuin niyo po ang bawat isa sa kanila. Ang kanilang pagpunta sa harapan ay may pananalig, pananampalataya na ngayong araw na ito ay araw ng himala. Sa kung anong himala ang kailangan nila, Lord, salamat po. Na ngayon mismo ay tinanggap na nila ang himalang kailangan nila mula sa inyo. Marami pong salamat, Lord. Tulad ng ginawa niyo sa akin nung nangailangan ako ng himala sa iyo. Kinatagpo niyo ako. Salamat po na nandito kayo ngayon. Nandito po kayo, Lord. Nabuhay ka mula sa mga patay. Para kami, Lord, ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya dito sa mundong ito at matamo mo namin ang buhay na walang hanggan. Sa piling mo, Lord.
salamat. Dakila pag-ibig mo, Jesus. Sige, buhos niyo po sa Panginoon ang nais niyo sabihin. Nakikinig po siya. At ang kanyang mga anghel ay nandyan para mag-minister sa bawat isa. Ang banal na Espiritu ay binigay niya sa atin para tulungan tayo na makalapit sa Kanya. Hallelujah. Panginoon, sa lahat po ng naririto, salamat na walang lalabas na sino man, na wala pong nagbago sa puso at sa buhay. Ang lahat po ay nakatanggap ng himala ng pagbabago. Marami pong salamat, Lord. Pagpalain niyo po ang bawat isa na naririto, katagpuin niyo po ang anumang mga need na meron sila. And doble, bless, Lord. Hallelujah. Lahat po ng lumapit dito sa harapan, Lord, thank you for the supernatural revelation, Lord. Hallelujah. Sa bawat isa, Lord, maraming salamat po. Mula ngayon, lalakad sa supernatural ang iyong mga anak. Hindi na sa natural na lakas na nanggagaling sa sarili, kundi yung lakas na nagmumula sa iyo. At marami pong salamat na walang sino man na hindi maglilingkod sa anumang kapamaraanan na iyong nililid ang bawat isa. Ang bawat isa ay maglilingkod sapagkat sinabi niyo sa iyong mga salita, ipapakita ko ang kaibahan ng mga naglilingkod sa hindi. Hallelujah. Iba kami. Lord, kami maglilingkod. Hindi sa ano pa mang bagay, kundi ang aming puso ay punong-puno ng pasasalamat sa ginawa niyong pagliligtas sa amin. Napakamahal ng iyong binayad. Tinanggap namin ito ng libre, pero mahal ng binayad niyo. Marami pong salamat, Lord. Maraming salamat. Maraming salamat. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ingatan niyo po patuloy ang bawat isa. Palaguin niyo po ang bawat isa sa pagkakilala sa inyo. At pagkaalam sa kung ano ang nais niyo. Bakit po humihinga pa kami? Bakit po yung mga kamay namin ay gagalaw at mga paa? Bakit po may boses pang lumalabas sa bibig namin? Bakit nakakarinig pa kami at nakakakita? Alam namin lahat ng yan may dahilan. Hindi po kami maging bulag doon sa mga dahilan. Buksan niyo po ang aming pananaw, Lord. Hallelujah. Marami pong salamat. You are here. Purihin ka, Ama. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, Banal na Espiritu. Ipinag-agatiwala ko po sa inyo lahat ng mga salita niyo na narinig ng aking mga kapatid. Pagpalain ko po, isulat niyo po ito sa puso namin para hindi namin ito makalimutan. Of course, magsilbing gabay ito, maging liwanag sa aming daraanan. Maraming salamat. We bless you and we thank you. In Jesus' name. Amen. Amen. Pwede po tayong makaupo. At nais ko pong
bigyan ng pagkakataon ng bawat isa. Bukas po kami ay aalis sa mission. Kung gusto niyo pong makibahagi sa pamamagitan ng pagbibigay, ay itukulit po tayo ng offering para po sa mission. Kung wala po kayo, okay lang po. Gusto niyo po